So ayan, nakalagay kay Kuya Kuya Attorney Arman. Basta si Kuya Max, ayan number. Ito yung Nova 406. Nagki-click yung relay pero mabilis. Tone control, di ko na kaya pagtiyagaan, ubos na power. So paparecondition. Nabili daw niya to sa junk shop. Kaya so tingnan natin kung magagawa natin lahat. Okay? Bali dalawa to. Yung itong isa Nova. Tapos isa sa Sabon na mabuti. Kaso na pinabuto. Sabi ko lang, sa transformer ito. Supply, yung ayusin ko na lang siguro ito yung transformer niya. Hindi na ata ito yung dati niya, no? Yan, ito yung ilaw. Palas na rin. Ayan yung para dito. Sabi ni Kuya, ayos na yung board. Pero i-double check pa rin natin to. Tapos dito, yung sinasabi kong wala na dito yung isa. Yun. Tapos ito, nilagyan na ng epoxy. Si Kuya na ata naglagay nito. So, kausapin ko na lang siya muna pag bukas. Pag nagawa. Na natin tong amplifier kasi tinanong ko na yung may-ari kung anong gusto niyang klase ng repair or anong setup. Dalawa po kasi ang repair natin dito o yung setup ng repair. Yung overall na lahat, kakalasin, lilinisan, chichikin isa-isa yung mga pyesa. Tapos yung pangalawa, yung regular repair. Yung regular repair naman, hindi na natin gaanong lilinisan yan. Kung ano yung pinaka malubhang sira o pinakasira, yun lang yung papalitan natin. So hindi na natin isa sa ayos yung iba. Kung gumagana pa naman, hindi na natin i-improve pa yon. Yun na yun, kasi regular repair lang ang gagawin natin dito. So dito pala, sabi ng may-ari nung tinisting niya to, kinabit ata yung sa tone, umilaw yung bulb. Tapos napansin ko din dito ngayon nung tinitingnan ko, sunog na tong dalawang resistor. So palitan na natin yan, then ititesting ko ulit. So yung may-ari na yung gumawa nito kasi DIY niya na. Yan. Since regular repair lang naman ang gagawin dito, pag napagana na natin, yun lang. Pwede na nating takpan. Yung about naman dun sa
Kasi regular repair lang naman, wala na tayong pamalit dyan. Hayaan na lang natin yan, mga boss. So itong transformer pala, hindi na ito yung original niya. Kumbaga, binili na din ata ng may-ari ito. Yan. Kasi sa overall, talagang lahat susuyurin, sisimutin, yung mga possible na pwedeng masira, ay yun yung gagawin. Pero dito, dahil regular repair lang yung gagawin natin, ay kung ano lang yung pinaka problema. So, kalasin ko muna tong board, check ko yung hinang, tapos kung wala naman, palit resistor, check ng supply kung normal, tapos check up din tayo dito sa sa board. Kasi sabi ng mayari, umiilaw sa bulb pag kinakabit ata to. So, pansin nyo, kalas-kalas na kasi mukhang na troubleshoot na to. Buksan na natin yung board, yung pinakailalim, nakita na natin. Dito, yan, medyo tampered na yung board. Pero pwede pa naman yan. Ito siguro, kailangan ko talagang ayusin to kasi baka dumikit na dyan yung transistor sa wiring. Siguro kailangan ayusin yan. Yan. Kaya lang naka regular repair kasi. Pag overall kasi ang gagawin dyan, kakalasin ko sana lahat tapos lilinisan ko. Kasi madumi yung board eh. Tapos ayusin ko yung mga wirings para maayos sana. Kaya lang naka-regular repair tayo. Kumbaga regular setup lang. Mapagana, yun na yun. Yun ang pinaka-setup dyan. Yan. So dito tayo magpo-focus muna. Yung dalawang resistor na nasunog. Check natin yung supply dito. Check din natin to kung may shorted. Kung wala naman, palitan natin tapos testing natin. Pero ito siguro kailangan ko talagang ayusin to. Para ma-check. Kasi mukhang dumikit talaga eh. Ayan o. Picturean ko na lang. I-zoom na natin kung ano. Mukhang tumawid talaga no. O ayusin na lang natin yan. Yun muna ang gagawin. Tapos ititesting ko to. Tapos bias checking. Okay, ginawa natin ay ito muna. Nagpalit tayo dito. Ayan yung dalawang resistor na sunog. Tapos yung hinang dito ay naayos natin. Ayan. So tinanggalan natin yung nakatakip kasi parang tumatawid na tapos ito walang connection kanina. Ngayon nakadaan ng test valve yan. Kasi sabi ng may-ari, umiilaw daw sa test valve. So try natin ngayon. I-power on natin. So pipindutin ko tong power. Tapos check natin dito sa ilaw. Nasa ilalim kasi yung ilaw. Tingnan natin kung ano mangyari. Ayun. Nawala na yung ilaw. Tingnan natin ngayon yung biasing niya kung nagnormal na. So ilagay natin tong stand ng cellphone. Yan, dito tayo. Parang may amoy sunog ah. Parang may nasusunog pa rin ah. Tika lang. Pinatay ko muna mga boss. Yung yan. Yan natin. Pero nag-switch na yung relay. Wala naman. Hindi naman nasunog. So check upin muna natin yung biasing nito. Tuloy ko dito. Ito lang siguro yung tester. Atras natin. Susukatan natin yung mga bias. Ulit natin ulit. Ayan. Check natin. 0.5 0.5 0.5 0.5 tapos 0.5 din ba? 0.5 din. Mataas ang biasing niya. Pwede natin pababaan yan. 0.40 ito. Sa kabila. O, ano yun? 0.4.
nagpa-vibrate yung ano. Double check na natin to. 0.5 din. So, mataas yung biasing niya. Parang ano, umiinit agad oh. Check natin yung DC out. 20. Sa kabila. Wala din. So, gagawin natin dyan ay patayin muna natin. Yung supply pala doon, sukatan natin, no? Kung meron. 12. 11. So, yung sinusukat natin dito ay yung ano, pinaka-supply niya. Pero mapapansin mo dito yung ano niya, umiinit. Umiinit na agad yung heatsink. Dahil nga siguro sa mataas na biasing. So gawin natin ang paraan kasi sobra ano eh 0.5 mataas yung ano yung biasing niya. Kailangan pababaan natin. Pababaan natin yung biasing niya para ano kabila 0.537. So baka pwede natin kahit ano 0.4 kasi umiinit na agad siya oh. Umiinit na agad yung heatsink. Pwede pa naman yan pero ang problema kasi pag mataas ang bias mainit yung heatsink. Wala pang sounds, hindi pa nagsasounds eh, umiinit na agad. So yun ang ano pupukusan natin dito. Parehas kabila. So malamang sa ano tayo dyan magalaw sa resistor niya. Subukan natin i-adjust. So balikan ko kayo. Dito para mapababa natin yung bias, sobrang init oh. Hanggang ngayon umiinit pa rin yung ano niya. Heatsink niya. Hindi pa nga tumutunog, umiinit na agad oh. Ang papalitan natin dito ay ito sa kabilang channel. So ito 1.2. Nakalagay kasi ngayon eh parang 1K ata. 1.2 yung original. Dito naman 3K. So gagawin natin ito 1.2 tapos ito 2.7. Ganon din dito sa kabila. Tapos susukatan natin. Pero palamigin ko muna. Kasi umiinit talaga oh. Umiinit yung ano. Yung supply doon normal naman. Para maano natin, ma-sound check natin kung okay na. After nun, hindi pa tayo nakakapaglagay ng resistor. Yan pa rin yun. Nung tinisting ko, umiilaw na yung bulb ngayon oh. Ayan oh. So may problema pa. May problema pa. Tapos, nung sinukat ko yung biasing, balik natin. May problema pa itong iba. Baka dito sa mga hinang, kailangan linisan natin. Or sa differential. Kasi tingnan nyo mga boss. Lagay natin dito. I-on ko. Tingnan nyo, nasukat ko na bias. Yan. Nawala. Yan. Ay mali yung range ko mga boss. Ano ba itong tester ko? Naglolo ko. Yan, nawala yung bias. So posible na may naglulus dito. Kakayusin pa natin yung ano yan. Yung mga hinang siguro baka may possible na naglulus dyan or napuputol. Kaya ano, kasi umiilaw yung bulb. Siguro isa-isahin ko na lang dito. Baka ano, isa-isahin linisin muna natin to. Tapos i-double check ko kasi kanina okay naman, nawawala yung ilaw. Tapos tinisting ko ngayon, umilaw na yung bulb. Hindi pa tayo nakakapagpalit ng resistor. So baka may nagdidikit dito or naglulos. Ayan, napansin ko nga dito may ano na. Ulitin ko, resolder ko muna to tapos linisan. So dito, pag ino natin, meron pa rin ano, pero parang ano, tika lang, pinatay ko ata dito. Yan, nawala na naman oh, nagnormal na naman yung ano, yung bias. Ulitin natin. May time kasi na umiilaw siya eh. Yan, dito ngayon normal na naman siya, sukatan natin ng supply. Una. Sa capacitor tayo magsukat. Nasa 39 pa 40. Sa kabila 37. Parang hindi pantay yung ano niya. 38. Parang ang baba ng supply nito. Oh,
27 naman. Negative. Parang unstable yung supply niya mga boss. 40 volts. Lipat ko dito. 40. So may problema, baka naglulos dito sa saksakan o sa dugtungan. Itong pinagdudugtungan. Ayusin na lang natin siguro. Nawala na yung bulb, nawala na yung ilaw. Kasi kanina umiilaw yan. Sukatin natin yung biasing naman niya. Yun, mataas pa rin kasi hindi pa natin nababago. 0.5 ano pa rin. Sukatin natin yung EC. Yung EC pulse niya. 32, 28. Hindi pantay. 32, 26 oh. 26, bumababa yung 30. Bumababa. So check upin natin yung dugtungan dito. Baka naglulos yan. Tanggalin muna natin ito, tapos may kasi dito nakadugtong na, tapos nakadugtong pa dito. Tingnan natin baka hindi gaanong double check natin. Okay, so kinalas natin yung wirings kasi nga parang hindi nagpapantay yung baka naglulos. Kaya tiningnan ko yung mga pinagdugtungan. Yung iba okay naman, ito lang yung isa parang hindi gaanong kumapit. Ito okay naman, nakakapit naman, nakainang naman ng maayos. Iniisip ko baka dito, pero bago naman 'to yung connector na 'to eh. So pero pinakamainam niyan kasi siya, isang dugtong doon, tapos dudugtong dito, tapos dugtong dito. So gawin natin, tanggalin na natin 'to, o kaya ito mismo direkta na lang natin dito. Alin ba maganda, kung alin yung mas mahaba? Ito atang pulang gamitin natin. Para isang dugtungan lang, tapos diretso na dito, tapos sukatan natin uli. Kasi napansin ko hindi nagpapantay yung supply. Baka yun ang dahilan kaya umiilaw ang bulb. Tapos, ganun din dito siguro kasi may dugtong din siya. Sige, ayusin ko na lang. Ayusin ko na lang din yung dugtungan para isahan na. Kumbaga gawan ko ng paraan para hindi na natin isipin yung sa supply. Tin mga boss, tingnan natin kung ilaw yun. Bumaba na yung bulb. Yung bias na kasi napalitan na natin ng yan, nag-switch na rin yung relay. Ayan, mapapansin nyo, 0.4 na yung biasing niya. Nababaan na natin. 0.4 na sa kabila, ganun din. Yan, so hindi na mainit yung tapos yung wiring, tinanggal na natin yung kasi sobrang haba naman na nun. Ito na yung nangyari dyan. Resistor na pinalitan natin. So sunod nito ay ikakabit na natin doon. Ikakabit natin yung mga testing natin. So ayan, bali naikabit na natin yung mga wirings na natanggal. Subukan natin kung aandar na. Tapos sabi ng may-ari kasi dati kinabit niya yung umiilaw pa rin. So tingnan natin dito. Ayan. So ibig sabihin may problema pa. Umiilaw pa rin, subukan nga tanggalin natin to. Yung power natin. O yun, nawala. So ibig sabihin may problema pa to sa tone control. Alamin pa natin dyan yung niya. Ito mukhang punat na rin yung selector nya. Dito. Saan ba yung connection nito? So alamin na lang natin dyan mga boss. Dito muna kasi malamang bakit bumabagsak or nakakaroon ng ilaw. May shorted dito or baka yung wiring. Kailangan din natin kalasin talaga yung pinaka front panel nya. Okay, so kinabit natin to. Sabi ko bago mag troubleshoot, kinalas natin kasi mukhang sa supply ang problema. Dito naman tayo nagkalas ngayon. Pag kinalas natin to tapos yung bulb ay hindi na umilaw, ibig sabihin may problema dito or sa unahan. So sunod natin na yan, kung sakali pag kinalas, ibabalik natin to, tapos ito naman yung kakalasin natin na supply or na connector. Para to dito sa input selector. Ayan. So try na natin, itutok na natin dito sa may Ayun, nawala. Patay natin. Tapos ikabit natin itong connector uli. Yan. Tapos dito naman tayo magkakalas. Yan.
So pag kinalas natin to tapos ganun din nawala yung ilaw, andito yung problema. So pag tinisting natin uli at umilaw pa, ibig sabihin ang connector lang naman dito yung ano, yung IC na yan eh. Yun lang naman yung may connection diyan eh. Okay? So try natin. Nawala. Nawala. So subukan nga natin ibalik to. Pero pang may nangangamoy sunog. Subukan natin ibalik. Meron pa rin, meron. Meron at saka naamoy sunog po talaga. Subukan natin ulit. Umiinit to, oh. Umiinit. So try natin ulit. Ayan yung isa, no. Meron ba? Parang meron pa rin mga boss. Meron pa rin, oh. Naamoy ko dito. Parang naamoy sunog. So pag dito wala talaga, tahimik. So focus tayo dito. Focus tayo dito sa board na to. Kinalas ko na pala to. So ano meron dito? Bakit siya nag-amoy sunog? Konektado. Baka ito. Yung mga diode nyo, oh. Yung mga ilaw kasi na kinabit. Tanggalin natin to. Yan. Tingnan na. Ito yung ilaw. Tingnan natin. Nako. Ang hirap naman itong ito kasi ano, mukhang na-tampered na rin kasi ito eh. Ayan. Okay. So, try ko ulit. Meron pa rin, no? Mayroong aninag. So, posibleng sira yung IC or yung sa ilaw. I-double check ko na lang yan. O kaya dito. Pero ito may sarili namang ano eh. May sarili namang piyesa sa supply, baka may nagdikit dyan. Yan, ayusin na lang natin kasi yung hinang hindi rin maganda. So yan, hindi rin gaanong nakahinang. Pero hiwalay naman to eh. Pero sige lang, ano natin, isaayos natin. Yun muna gagawin natin dito. Ito naman yung diode yan, tapos dumaan ba na resistor? May resistor naman 10K at saka ano. So possible na may tama din tong IC. Kasi may konting dim pa na ilaw. So ayan mga boss, nangyari dito, wala naman tayo pinitan pero inayos ko yung ibang hinang, nilinis ko yung mga pinaginangan. Subukan na natin. So nakakabit na yung connector at saka yung papunta dun sa ano, yung mga supply muna. Tapos ang problema pala nito kanina mga boss, hindi ito nailaw. So ang sinubukan natin. Ngayon, itatry na natin. Ayan, umiilaw na. Tapos dito, hindi na umiilaw yung test valve. Yan, nag-switch na yung relay. Pero napansin ko din dito, yung dalawang relay na yan, kahit anong pihit ko dito, walang pagbabago. Kaya susukatan natin ang supply dito. Tingnan natin kung anong nangyari. Ayan, atas natin yung ano, camera. Ayan, ito yung ano niya. Check natin yung supply. Bakit parang wala siyang supply? Ano ba ito? Gitna? Gitna ata. Wala nga dito sa ano niya. Hindi rin pala nakakabit yung hindi pala mga boss nakakabit yung ano natin. Kaya pala walang supply yung relay. Ito oh. Pili tayo ng pihit. Ayan. Wala rin.
Sukat ulit tayo. Dito yung ano, lagay natin yung grounding. So wala. Ulit tayo. Dito tayo sa may ano, yung totoong ano, may grounding talaga. So wala, posibleng ano, may problema din dito. Sukatan nga natin doon sa mismong terminal niya. Meron. Ibig sabihin yung hinang na tong dalawa, ayusin na lang natin yan. So may gagawin pa tayo. Medyo marami pa palang gagawin dito. Dapat sana sinabi ko na ano, overall repair, kausapin ko yung may-ari. Uli. Okay, so nakausap ko na yung may-ari. Ito, ayusin na lang natin dito yung wiring, tas yung mga connector. Ayusin natin or palitan natin kung sakaling may problema. Itong switch papalitan ko na. Ito medyo ano na iba na yung galaw niya. Try ko sigurong palitan. Tapos dito naman sa tone niya, mapapansin nyo, hindi siya pantay. So tingnan ko kung papalitan ko o ayusin lang. Kasi sabi ng may-ari nung nag-usap kami, bago daw yung mga pihita niya. So kakalasin ko din yan para maayos yung mga hinang at saka yung mga wirings. Kasi yung mga wirings niya dito ay medyo ano na, nangingitim na. Yan. Pero tingnan natin kung pwede pa, kabit natin. Pero kung magiging lost connection na, palitan na agad natin yan. Kalas na natin, may mga tabingi na pala yung ano, ayusin na lang natin yan. Yung ano, para ano, magpantay. So kailangan ko siguro talagang kalasin tong front panel. At ito dahil naputol na, napag-usapan namin ni customer, palaki na lang butas sa lagyan ng panibagong valve. Yan yung mga gagawin natin dito. Okay, so ito na yung ano niya. Ito yung sinasabi ng may-ari na nagpalit siya ng IC. So 5532 yung nilagay, ayan oh. Ayan, 5532. Pero dito naman ang napag-usapan, MP3 at saka mic, hindi nagagawin. So wala na dyan, kahit hindi na gumana, okay lang daw yan. Tapos dito naman, siguro yung ano, surround karaoke. Palitan ko lang ng mga switch para sigurado sumasablay. Lalo na itong sa tone, mas talaga napalitan yan kasi nag-lose din minsan yan. Mga potentiometer, tama naman, bagong palit daw to. So ang ayusin ko lang dito ay yung mga lumubog na wala sa ayos. Ulitin na lang natin yan. Tapos dito ata mukhang okay naman na to. Hindi na natin to gagalawin. Yung sa mga ano lang. Tapos yung hinang. Linisan lang natin, tapos ayusin lang natin yung hinang. Yun lang dito yung gagawin. Yung dito siguro, iwan ko lang, tatabas na lang siguro ako dito ng pwede ikabit dito na ano, na plastic para hindi gaanong pasukin ng dumi. Okay, so nakalas na natin. Ito siguro, yan, didikit natin dyan. Ito kasi nagtuklap na. Isabay na lang natin tong iba dito, pati ito. Tuklap na rin, ayan o. Yan. So dito, wala yung mga connector dyan. Walang ganito. Lagyan ko na lang siguro. Tapos dito, okay naman yung mga ano dito, pyesa eh. Ayusin ko lang yung resolder. Tapos yan, yung mga ganyan. Ayusin lang natin yung hinang. Linisin ng thinner. So good na yan. Dito lang, at saka ano, pagdikit at saka pagplanta. Medyo alanganin. Sige, planuhin ko muna.
So dito sa mga pihitan, dinikita natin ulit tapos bali dalawang glue yan. Yung panglas na glue stick tapos yung yung PL 7,000. So ito na yung mukha niyan. Na sentro na yung mga butas niya. Kasi tabing yan ng ano eh. Tapos dito putol na to eh. Ayan naputol na. Ito yung kadugtong niya. Sabi ko palitan na lang ng lead. Marami naman akong LED dito. Palitan na lang, ayan, kulay pula. Siguro palakihan ko na lang yung butas. Tingnan natin kung meron pa akong extra na Ayun, meron pa tayong extra. May naitabi pala akong second hand na Ganito kasi itsura niyan pag pag hindi pa putol. So pwede nating idugtong ganito. Ito na lang gamitin natin. Dito naman sa balik muna natin tong LED. Isang switch lang dito pinalitan ko kasi yung mic hindi naman gagamitin. Yung potentiometer at saka yung mga IC, saka yung ibang jumper, yung may-ari na nag-DIY niyan. So ginawa ko na lang dito ay inulit ko na lang yung hinang, tapos nilinis ko na lang yung part na to. Yung sa mic, kahit hindi na daw gumana yan, okay lang, kaya hindi na natin gagalawin yan dyan. So patapos na to. Yung sa kabila naman, tumabas ako ng plastic, nilagay ko doon para may bambara. So tatabasin ko na lang yan pag sakaling hindi pa akma yung sukat niya. Tatabasin ko lang. Dito naman, hindi ko na ginalaw to kasi makapit pa naman. Tapos yung dito, yung mga knob na wala, subukan ko maghanap. Yung ilaw naman, itong ilaw, para sa dito, asa na ba yung nito? Yung tawag dito. Dito yan. So kahit wala na to kasi iba naman yung volume na nilagay niya eh. Hindi na natin to bubutasin kasi baka pumangit pa. Huwag na lang natin ikabit yung ilaw. Kasi umiilaw naman tong dalawang blue na. Tapos ito, ayusin ko na lang din dito yung hinang. Itong medyo maganit na. Hindi ko pa nagagalaw. Papalitan ko at saka dito naman ako gagawa. Siktong amplifier na to. Bali dito, naayos na natin yung mga dapat ayusin. Magtitesting na sana ako. Tinanggal ko nga itong Kasi tingnan nyo mga boss. I-on ko dito Abangan nyo yung bulb. Yan. Umilaw na naman. Umilaw na naman. Tinanggal ko na yung input. Wala na yung Tanggalin natin tong input ng Dito baka sakali. Yan. Umilaw pa rin yung bulb. So possible na tanggalin natin tong selector, yung input. Talagang may problema pa tong board. Ayan So kailangan ko siguro talagang kalasin tong board. May may trouble dito na hindi natin nadali kasi 'di ba natapos na natin to, napanormal na natin. Tapos dito na tayo nag-focus. Kasi pag kinakabit yung huli, pag kinakabit to, nagkakaroon ng tapos may mga problema sa hinang, inayos ko na. Ngayon, bumalik na naman sa dati niya. Yan. Nako po. Kalas ulit na ito. Siguro kailangan hugasan ko tong board. Tsaka titingnan ko kung anong naging problema. Isa-isahin ko tong mga transistor. Double check ko muna. O kaya yung circuit, baka may madumi dyan or nagdidikit. Kalas natin ulit yung board. Ano bang hiwaga meron dito? Ano to? Mukhang putol na rin to. Hindi ko napansin. So kailangan siguro nito talagang i-overall ko o nagkakaroon na ng resistance tong board. May mga langis-langis na. Kalasin ko lahat tapos linisan ko. Then ayusin natin yung yung hinang sa board. Tsaka yung ulitin ko na lang. Kasi baka mamaya minsan okay, minsan hindi. Tapos maglulo ko yan yung mga diyan. Ayusin ko na lang yan yung mga nakakalat na yan. Pati dito yan Ulitin ko na lang siguro yan. So wala, ganun talaga. So ganun muna ang gagawin natin dito mga boss. So tiyaga. Akalain mo tapos na tayo sa ton, babalik tayo dito sa para tawag dito. Umilaw. Kung hindi ko nilagay ng test valve baka umusok na to or So kaya mahalaga yung may test valve. Ito na, kalas ulit tayo para malinisan at saka kasi
Nag-ilaw pa rin yung test valve. Na-test na natin to nakaraan, tinabi lang natin, hindi ko naman ginagalaw na doon. Pag testing ko, gano'n naman uli. So baka may epekto dito yung ano, baka na ano kasi tingnan nyo, nalangisan din at saka madumi na din talaga yung board. Ayan, kailangan na rin siguro malinis talaga. Baka sakaling dyan ang problema. Tapos isa-isahin ko ulit yung hinang. So ayan, kung mapapansin nyo mga boss, nilinis na natin tong board. Sinabunan natin, hinugasan. At kinalas ko na dito. Ngayon, itong kabila naman ang ano, para malinis pa ng gusto, para ganito. Para walang residue ng langis. Tsaka uulitin din naman natin yung hinang. Kaya ayan, sinimulan ko na ito yung mga pyesa na tinanggal natin dyan. Pero ibabalik din natin yan. Lahat yan ng ano, ayusin natin. Tapos testing natin uli. Ano ba nangyari dito? Okay na, tapos biglang ano eh. Ito nga ang relay, tingnan nyo yung itsura ng relay oh. Okay pa naman to, pero mukhang may sunog na dahil sa resistor. So siguro pinaka the best dyan eh, pag ano, lagyan ng ano ba tawag doon? Kapton tape. Pag nakabili nga ako sa online, lalagyan ko yung mga ano. Yung resistor na to, bagong palit din ng may-ari, pati yung mga transistor dyan. So ayusin lang natin yung hinang kasi babalik din naman natin para ma-double check lang lahat. Ito, nalinis ko na, di ba? Naibalik ko na lahat ng mga pyesa, naayos ko na dyan. Kung ano man, pati yung ano, naibalik na natin. Nalagyan na rin na natin ng panibagong ano yan, silicone compound, yung mga transistor para yung init niya mag-transfer agad sa heatsink. Tapos dito yung mga jumper na may dugtong, pinalitan ko na rin. Tapos ito, ang ginawa natin dyan, balik na yung relay. Na-check na natin isa-isa. Lilinisan ko pa yung board yan, hindi pa tapos. Tapos dito, yung para sa wire, para sa labas na. Yung sa thermal switch, gagawan pa natin yan. Papunta yan dito. So dito, wala kasi dati yan eh. Nilagyan na lang natin ng panibago. Nagbutas ako dyan. May drill bit naman ako. Tapos dito naman, ay yung nabili niya kasing transformer, di sakit. Dumugtong pa siya. So ginawa natin ganito. Kinat ko na lang. Tapos ready to tusok na lang dyan. Yan. Yan. Ito kasi yung pinaghihinangan para hindi na siya dihinang. Ay, ganyan na ang ano nyan, ang magiging resulta nyan. Hindi ko ma-shot. Ayun, ganyan na siya para may sakit na rin siya. So lalagyan ko ng glue yung ilalim nyan para stable siya. So sa capacitor naman medyo hindi napantay, nagdagdag ako ng extra butas para ano kasi nakakubkob, para pag pinasok lapat na lapat yung paa. Yan, yun ang mga gagawin natin yan. Patapos na to, tapos ito ulitin ko na lang uli kasi nagagalaw, naputol, ayusin lang natin uli. Ganoon din dito sa kabila. Para matapos na, tapos capacitor na malaki. Bagong palit din ng may-ari yan. Yan. Sana ano, tuloy-tuloy na. Pag napagana to, pahingahan ko ng isang araw, tapos testing ko uli. Para malaman. Sana mapatunog ko na. Dito sa amplifier, ayan na, kumbaga, tinanggal na natin yung mga excess na wire. Ito, ano na lang natin. Kaya lang, sabi ng may-ari, napalitan niya daw lahat ng potentiometer to. Pero yung volume mukhang hindi kasi pag binolium siya, ayan o. Yan. Nagkakaroon pa ng kaluskos. Yan. Tapos lipat natin sa kabila. Yung kabila, hindi na makontrol. Ayan. Tumunog na, kaya lang wala pang power. Tapos yung ilaw natin dito sa ano, hindi rin gumagana. Gumagana ba? So naka-off na yung volume niya, no? Sa kabila naka-off na yan. Pag binulyom, saka lang gagalaw. Pero may kaluskos. So ibig sabihin, magpapalit pa tayo ng main volume nito. Bukod sa naayos na natin dito yung wiring. At saka yung board medyo malinis na. Ayan. Kunti pa. Kunti pa. Kunting ano pa. Kunting habol pa. Ano ba to? 100k. Okay, so nagpalit na tayo ng volume. Nilagyan ko na rin ng grounding yan kasi parang may haming kanina. Ayan o. Andito yung grounding yan. Ayan o. Sa likod pala.
Ayun, nakahinang na. So try na natin, dito muna natin ilagay. Power on natin. Yung ilaw, ayusin pa natin yon. May humming pa. Pero wala na pag hinawakan dito, pero may humming pa siya. May alamin pa tayo dyan. Ayan, okay na oh. Yan. Kapila. Okay na. Volume. Okay. Natatawa ako dito. Akala ko one click na. Marami palang sira. Yung humming naman ngayon, baka lost grounding yan or ano, hanapin natin. Or baka dahil hindi pa natin kinabit dito yung pinaka ground talaga niya. May kulang pa kasi tayo na ano, ground wire na nakakabit dito from ano, dito sa pinaka supply or sa pinaka ground ng ano, hinang natin dyan. So andito lang yun, hahanapin ko pa kung saan nakalagay. Tapos ito ilalagay ko dito. Check ko din kung alin pa yung mga ano, problema sa humming. May humming kasi kahit naka-off volume mo. Pag unang relay, yan. May humming siya. So kailangan magawa natin ng paraan yan. Pero tumutunog na. Tingnan natin yung ano ton. Uy. Wala. Namatay. May problema pa pati sa ton. Na namatay yung relay. Naka-direct kasi yan eh. Hinaan natin. Yan. Tingnan natin kung mahina, kung mamamatay pa rin yung relay. Ayun. So may problema. May problema pa dito sa ton. Ayan, no. Pag nakaton, namamatay yung relay. Oh. Papansin nyo dito yung relay. Ayan. So pag naka-on na siya, pag binitawan ko, mamamatay din. May problema pa. Pero bumabalik naman. Ayan oh. On natin. Namatay. Tapos babalik naman yung relay. Ayun. Pag binaba ko naman, pinindot ko, namamatay. Tapos ang daming trouble. Isa-isa lang muna. Humming muna yung ayusin natin. Mukhang matatagalan ako dito. Ito kasi ay na DIY na ng may-ari. Kumbaga hindi niya natapos. Napatunog ko na, kabilaan, may humming, tapos namamatay yung ano. Tapos, ilaw. Naku po. Talagang mapapasubo tayo dito sa repair. Dito ang gagawin natin ay may ugo nga. Pero yung ilaw, naayos ko na. Nabaliktad ko na yung ano, may ilaw na. Ayan. Naka-off volume yan. Pag switch ng relay, ayan. Pag pinalyuman ko, lumalakas yung humming. So ginawa natin dito, unang step, tanggalin natin yung input. Ayan. Tanggalin natin yung input. Nga pala, kinabit ko na yung grounding, yung body ground. May humming pa rin. So power on natin. Ayun, tahimik siya. Nung tinanggal natin yung input, tahimik. So ibig sabihin, dito sa main amp, walang problema sa humming dyan. So ibalik ko itong ano, input. Sunod natin na tatanggalin ay ito. Yung dito naman galing sa tone. Galing sa main volume. Yan, disable natin yan. Tapos testing natin ulit. Nawala na. Nawala nang tinanggal natin yung dito. So ibig sabihin,
Baka dito ang problema o kaya dito sa ano, sa input board niya. So ibalik natin tong ano, teka lang, yung kamay natin. Teka lang, dito natin ilagay camera. So ibalik ko muna. Sana. Ito. Yung input. Tapos ang tanggalin natin ay ito. Yan, tanggalin natin. Okay. Inayos ko na rin pala yung sa hinangan sa volume. So meron, tinanggal na natin yung input. Meron pa rin. Volume natin. So dito, ang ano lang dito, ang possible lang na pwedeng magka-problema sa kanya, yung IC na 4558. Wala namang ibang pyesa na dito na semiconductor. Puro passive component na yung mga na dito. Volume, capacitor, resistor, switch. Puro passive component yan. Yung ano lang dyan active or yung semiconductor ay yung IC na yan. So palitan natin yan tapos i-testing ko. Balikan ko kayo mamaya mga boss. Wala na mga boss yung humming. Ang naging problema ay yung IC niya. Ayan, tahimik na oh. May audio yan. Yan, medyo basag nga lang ito dog kasi pag ginalaw mo tong ano, ayan, medyo may pansin mo. Tapos ito pag ginalaw, ayan oh. May problema din yung mga pihitan, chinat ko na yung may-ari, ayan oh, binabasa na. Pero wala na siyang humming. So, ang problema nito, ang nakalagay kasi dito 7812. So, sinubukan kong palitan ng 7808 at saka 7908. Ayun, nawala yung humming niya oh. Tahimik na. Kaya lang nawala na yung humming. Yung problema naman niya sa tone, meron pa pala. Kaya kakalasin ko ulit, ayan oh. Kakalasin ko ulit yung ano, tapos yung patay muna natin. Yung mga IC socket siguro dito, idirekta ko na lang kasi napansin ko dati medyo naglulos siya o hindi magandang kapit. Actually, may mga inang dyan na inulit ko na lang. Ayan, yung mga naka-IC socket na yan. Ayan. So tanggalin ko na lang yung IC socket tapos idirekta ko pag hinang yung IC. Ayan. Yun lang muna siguro, inaantay ko lang yung chat ng may-ari. Ayan, shoutout kay Kuya Mags. Dito, kinalas natin yung mga potentiometer na may ano. Nagpalit ulit tayo. Tapos yung mga IC, nakaganito dati yan, nakasakit. So, nangyari, ayan, hininang ko na diretso. Okay na siya mga boss, okay na yung tunog niya. Yan. Tapos pag pinindot mo to, mapapansin nyo, okay na. Tapos pag pinili itong bus, ito. Okay. Kasi kanina, pag ginalaw yung ano dyan, yung switch, namamatay yung relay. Tapos nung naayos natin bahagya sa supply, bumabalik. So, ano ba yung pinakamalaking lesson dito? Dito talaga, di ko malaman, ang nakalagay talaga dapat dyan ay 7808, 7809. Pero nakaprint ay 78012. Pwede naman yun sa ibang design siguro, pero sa ganito, hindi ko alam kung bakit hindi umubra o nagkaroon ng humming yun kapag mataas ang supply. Tapos, ito nga, yung ano, naglulos yung connection ng socket, dinirekta na natin. Tapos, na-find out ko na yung potentiometer, pag piniit, nakakaroon na rin ng kaluskos. Ayun. So, sa ngayon, i-assemble ko, assemble ko na naman ulit to. Tapos, testing.
Yung mic hindi na, wala nang gagawin dyan eh. Sabi ng may-ari, okay na daw yan. Ayan o. Okay na sana, kaya lang basag yung pag dito yung input sa BCD. Pero pag nilipat ko yan sa tuner, tingnan nyo, tuner, ay pindutin natin ang ano. Maganda ang tunog. So may problema pa yung input niya. Siguro palitan ko na lang tong input selector o ano. Hindi matapos-tapos yung problema dito eh. Nakakatawa na lang talaga. Okay lang pa ganito na maraming trouble at mahalaga nagagawa or may solusyon. Ito yung input, nakalasa natin. Siningit ko na yung tatanggalin natin itong IC. Yan. Ito, para naman to dyan sa subwoofer out. So wala na yung kinalaman yan. Dito lang tayo. Palitan na lang natin to. Tapos itong input saka yung dalawang capacitor para sure ball na. Kasi ang nangyari dito, sa pinakadulo basag ang tunog, medyo basag, okay. So madalas talaga magka-problema yung mga input selector. Ayan, 4052 BE. So kadalasan yan, mga trouble na minsan isang channel lang ang tumutunog, dito rin. O kaya yung isang part ng selector ay basag, dito rin yan. Kaya tatanggalin natin yan, tapos lilinisin natin, ayusin natin yung ibang hina, then balik natin ulit. So ayan mga boss, nahinang na natin. Wala nang nagdikit dyan o ano. Yung capacitor yun pa rin naman, chinik ko, okay pa naman yung mga paa. So ibabalik na lang natin to para matesting, o kaya dito na lang muna, no. Teka lang, i-prepare pala natin yung mga gamit. Yan, gumamit tayo ng magnifying glass. So ayan mga boss, hindi muna natin kinabit doon, dito muna, okay na. Ayan, kabila, tama ba to? Parehas yan. Ayan, ito yung ano, kung wala nang palag, wala nang ugong, may bumabangga, ayusin ko na nga yung ano doon. Okay na. So dito ayos na siya. Pwede na siguro natin i-assemble tapos final testing. Din obserbahan ko na lang. Sana wala nang ibang problema. Ang dami nangyari sa ano na to, sa amplifier na to mga boss. Ang dami naging problema. Kumbaga, ano siya, yung series of trouble yung na-encounter mo, naayos mo yung isang part, sunod naman yung isang part, sunod naman yung isang part. Ang daming komplikasyon. Pero siguro kung mga ano to, kung mga vintage to or audio video receiver, iyak ako dito. Kumbaga hindi ko talaga tatanggapin. Malakas lang ang loob ko mag-repair ng mga ganito na DIY na tapos hindi natapos, hindi na kompleto. Kahit pa paano, kabisado ko yung circuit. Pero kung mga vintage yan, Sansui, kung mga ano, naku po, mahirapan talaga ako. So ayan mga boss, okay na. Lipat natin. Yan, gumagana na. Bali, ang huling ginawa natin dito ay itong ano, connector. Yan, inayos natin yung dugtong kasi ganito yung dugtong dati niyan. Yan. Inayos na lang natin, then naka cable tie na yan. So recap tayo kung ano yung mga ginawa ko dito para sa mga viewers natin na mahilig mag-skip. Yan. May mga viewers kasi na nanonood pero hindi naman na pinapanood talaga ng buo. Kumbaga, kahit edited na nga yung mga video natin, kinakat na natin yung mga hindi gaanong importante na part, ay meron pa rin talagang ano, mainipin. So dito, ang unang trouble dito ay nagsiswitch yung relay pero umiilaw yung bulb. Ang nangyari dyan ay yung
bias niya ay napakataas, tapos sobrang init. Tapos napansin ko dito itong C2073, yung dugtong niya na wire o jumper ay parang halos dumikit na. Inayos lang natin yung hinang. Din umokay na, kaya lang parang bumalik uli yung ano niya, umiilaw yung test valve. Buti na lang naka-test valve to. Tapos yan, nung napagana na natin kasi inayos natin yung hinang dyan, bahagya lang. Tapos nagpalit tayo dito ng dalawang sunog na pyesa, yung resistor na yan. So okay na, nag-focus tayo dito. Ang naging problema naman nito ay nung tinisting natin na hindi gumagana, walang supply ito. Kumbaga, inulit natin yung hinang nito kasi hindi umabot doon yung 24 volts na supply niya, pati ito inulit natin. Tapos yung switch na yan dyan, pinalitan natin yan. Yung volume hindi pa. So kumbaga sa ano, nung kinakalas ko to, tapos ni-resolder ko, pag testing ko, umilaw uli yung valve. Kaya nangyari ay bumalik tayo dito. Kumbaga after nito, ulitin lang natin para malinaw. After nitong mapagana ko na nagsiswitch na yung relay, mababa na yung biasing niya, tapos hindi na gaanong umiinit, ay tumuloy tayo dito. Ang una kong ginawa dito ay inayos muna natin yung hinang. Kumbaga ni-resolder ko muna, tapos tinisting ko uli. Kumbaga pati yung hinang sa potentiometer inulit ko uli, tsaka yung ilang mga paa ng IC. Tapos nung binalik ko na, tapos sinisting natin, pag try ko, yun, umilaw uli yung valve. Kaya bumalik tayo dito, yun ang nangyari. So after nun, nag-decide akong kalasin na tong board, hugasan na natin yung board mismo, inisa-isa natin pag resolder. Kinalas ko lahat, tapos kinabit ko isa-isa yung mga pyesa. May mga napalitan din naman ako dito na ilan, katulad nitong 4.7K na apat, itong dalawang 101 na ceramic. Ano pa bang napalitan natin dyan? Ito sa bias to nung binabaan natin. Yan yung mga napalitan natin dyan. Tapos yung hinang, inayos lang natin. Tapos yung mga jumper na yan, binago ko na yan. Katulad yan, binago na natin. Pati itong wiring sa inayos natin para malinis. Pati yung position ng capacitor, tapos itong wirings para sa transformer, ayan, gumawa tayo dyan ng bagong connector. Pati ito, ayan, inulit natin. Pati yung sa pan, ayan yung mga ginawa natin dyan. Hanggang sa tumino na to. Din bumalik tayo dito, nung nag-sound check tayo, nangyari naman, halos may humming. Inisa-isa natin pagtanggal yung input. Yung pala, kaya siya may humming kasi ang nailagay ni customer dito ay 7912 at saka 7812. Tama naman sana yon kasi yun ang nakalagay sa board print niya. Pero kadalasan sa mga na-encounter ko sa 502, ang nakalagay lang dyan ay 7809, 7909 o kaya 7808, 7908. Yan yung nakalagay dyan. So pinalitan natin ng dalawa. Nawala na yung humming. After nyan, yung volume naman yung volume naman may garalgal. Tapos yung selector, pag ginagalaw natin to, namamatay yung relay. Tapos pag pinihit mo yung bus, nagkakaroon ng garalgal. So nagpalit tayo ng mga potentiometer, tapos yung mga socket nito parang hindi na rin kasi gaanong kumakapit. Kinalas ko, dinirekta ko na yung yung mga ganito ng style niyan, yung IC. Then after nun, gumana na. Dito naman dito naman yung 4052 na IC na yan, yung input selector or multiplexer. Sira din kasi pag dito sa sa BCD nakakabit, basag ang tunog, pero sa tuner okay, sa CDLD medyo okay lang. So yan pinalitan natin. Medyo sa kwento madali lang, pero nangyari inaabot din tayo ng ilang araw dito. So bukas na yung final testing nito. Kung wala na, tatakpan ko na to. Yung pala, tumabas lang ako dito ng plywood, hindi pa nga maganda pakatabas. Kumatakpan lang yung butas. Kung wala nang tatakpan ko na muna to ngayon para matest na bukas. Mapatuglog na.
Yan na yun. Mangyari dito, bukas na lang. Kasi ano na ngayon eh, gabing-gabi na.